Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na, Your Honor, para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi eh. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. May admission ka dyan eh, sa Opo. statement mo. Opo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Noong Ng 17 to 2022. 18. At hindi ko po October alam 17 to yung basta 2022 po yan, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, ha? Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagka ganyan yung mga statement. Okada na yung nagsacertify eh. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives, September 9. At under oath po kayo nun, no, sir? Pwedeng Yes po, sir. you're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually, kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina, pinapakinggan ko si Bryce, parang naka-apat na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto kong ipakita sa iyo to, JP, no, yung binanggit mo doon sa camera. Can you stop my... Yan. Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera. Verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong yung mga binasa po ni Engineer Bryce na base ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. Apat lang po yung pwedeng picturean ko pa para Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. Apat lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi niyo, October 2023. Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022 nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi niyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi niyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi niyo rin, October 2023. Tama po? Sir, Binasa niyo po yung transcript eh. check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi, kakasabi mo Yes, lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House,
Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po Go ahead, kasi... sige, para maliwanag. Apo. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity. Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa'yo. Apo. Kanina, may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Hindi, ito po para ma-explain ko po ng... Any objection? Hearing none? Sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. So balit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturean, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was parang- in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Check natin. Baling pa-flash to. Kasi paputol na lang parang hindi naman. Tama na. Mr. Chairman. Not germane to my questions kasi, Mr. Yung Chairman. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturean po sa akin Sino kausap ni Senator Joel? si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturean po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Ang binigay mo raw, list of projects, hindi Apa, yun. kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na
Si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, mga school building po ay multipurpose building. Baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there's no such thing as flood control, Your Honor. Yun po ang binanggit ko sa Congress po. Ayan, Senator Joel, please continue. Thank you. Be thou as it may, Mr. Chairman, JP 2022-2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Bonoan doon sa sinabi nyo. Doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturan mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman. Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturan niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitingnan itong picture na to. Pakilakihan. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naaalala mo yung message na yan? Ako hindi po. Kasi may Ngayon ko nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce, sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. $20 seconds, Mr. Chairman. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image.
ganun po kadali, Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera, and if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo, o at least make sure for fairness sake, sabi ni Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot nyo, sir? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent, na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JP, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yon, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay, so ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi po, Your Honor. Okay, hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, dun po sa mga isiniwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino, kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID po. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Sige po, taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan So lumalabas na sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hinihingi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O sino Hindi po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta Ay, ang alam ko lang po, Bryce. meron po akong sariling valid na lisensya ko po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva, Yes, Senator Bam. anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? Nakapangalan po sa ano, Sa? yun po, yung Marvin De Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin De Guzman ka nga na alias. Yun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong gano'n na Marvin De Guzman. So ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin De Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So may Honor. alias ka na Marvin De Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay, for the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to eh. Sumulat sa amin.
Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na Your Honor para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi. Sinong maniniwala sa iyo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino, Naglaro po. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka nasa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it, nandoon ka ng October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan sa Opo. statement mo. Opo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Noong Ng 17 to 2022. 18. At hindi ko October po alam 17 yung to spring. Basta 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, ha? Kasi pabalik-baliktad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagkaganyan yung mga statement. Okada na yung nagsacertify eh. Yes po, totoo naman po na ano. Kaya nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo ginamit hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin de Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Chairman, Yes, I mean- Senator Bam. sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi nag-apply? ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Kaibigan po, ano po? Oh, Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Nandiin ka dito. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Ha? Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nung nag-apply nung membership. Mike, ano palito niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is may driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po akong, nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Mr. Chairman. Hindi nyo, kung pagtsatsagaan nyo pa ito, ha? Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami po sana akong itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung merong flood control project si Senator Villanueva. Wala. Ngayon, iniiba-ibaw niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, na ito ay nasa listahan ng General Appropriations sa Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila
Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasa unprogram, wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa camera, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything, at salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, huwag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Your Honor. Mr. Chairman. Yes, the Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to highlight what you said to our colleagues na wala akong mapipiga dito kay Mr. Hernandez, but for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the independent commission inquiry. Opo. Maraming Right. salamat. Now, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of Justice, we may excuse him because we made it a point that the Secretary of Justice, through the help of our colleagues here, especially Senator Marcoleta, find out from one of our resource persons, in this particular case, Mr. Diskaya, find out what information he can give more to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a Yes, few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just a few. Go ahead, please. Okay. Secretary Remulla, magandang hapon. Magandang hapon po. Welcome po sa Senado. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang? Sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na na-file na o ipa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated 5 cases already to the NBI, and then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung unang aming inuna. So uunahin niyo po yung Ghost Project. Yung Yes, sir. susunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will come next. And of course, yung sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy, kasi para hong conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors and legislators, and probably some other people. Secretary, Yun po ang pinag-aaralan. ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot, no? And I trust that the Justice Department will do that. Pero ang isa rin pong hinahanap ng tao, yung mabilisang agaran at mabilisang aksyon, no? The President mentioned this flood control during the SONA Day. July 28 po yon. So July 28, it's already September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin? At yung korupsyon pong nakikita natin ay mahanapan po natin ng tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? We make that commitment to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to. At ito po we will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Like that, what we do with the other cases, talagang minamatsyag po namin, tsaka sinatsaga po namin ang bawat araw para ma-build up namin ng cases. Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi ho na case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakahanda pong ebidensya and always ready for trial when we file it. Yes. Chairman, last 2 questions. Unang-una, may timeline ho ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng
pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong working relationship with the ICI? Meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa nyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, we are also the prosecutorial arm of the Ombudsman. Kaya ang ICI po, ng kanilang mga findings will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the Ombudsman. But at the same time, yung aming pong research, ipoprovide namin sa kanila para wala hong duplication, so they can have their findings faster. Kasi para hindi na ho sila paulit-ulit. Yung aming pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources. So meron na pong working relationship. Hindi pa ho kami nag-uusap, pero madali na po yun kasi kaibigan ko naman po si Babe Singson. Okay. Secretary, my question earlier, my last question, yung timeline po. Kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng full revelation of all of the findings, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot? Meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ano ho, ang due process po will make us, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. Yes, sir. 40 days from now? That's due process, sir. Kasi magsasend tayo sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Opo. So yun po yung pinakamabilis, kumbaga. 40 would be the fastest. And at 60 would be safe. And Secretary, so thank you for that, Secretary. Pero siguro po mungkahi ko at palagay ko po ito rin mungkahi ng mga kasama ko, sana po sa mabilisang panahon talagang makita ho natin na may nakasuhan na lahat ng mga nasangkot po dito, hindi lang po iilan. Salamat po. Thank you, Senator Bang. So the Secretary of Justice is excused. Maraming salamat po. Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. just to manifest for the record, Mr. Chair, that this afternoon, during the wait, 1 minute lang, boss. At lunch, Mr. Chair, we took advantage of the presence of the Secretary of Justice. With your presence, Mrs. Chair, and the Senate President and myself, we agreed to pursue the idea that the Diskaya, considering that they were the first to produce a sworn statement, that sworn statement should be validated and subjected into the process of the Witness Protection Program, and the Secretary was good enough to invite him tomorrow, and that particular document will be processed whether or not he will qualify ultimately in his application to be placed under the Witness Protection Program. Mr. Chair, that's all. Thank you. Thank you. That is between the Secretary of Justice or the Justice Department, particularly the Witness Protection Program Office, and Mr. and Mrs. Diskaya. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Secretary.